Isa sa mga kalimitan tanong, marami ba ang maliligtas? Kakaunti ba ang maliligtas? Sino-sino ang maliligtas? Bahagi yun na mahalaga natin pag-inihilaya. Hindi lamang kasi kumisa kapag pinag-usapan natin yung pagliligtas, ay parang pinapanakot natin. So, bahagi yun, no? Yung sapat na impormasyon ay naway makatulong sa atin. No? Hindi po ito isang pananakot. No? Bahagi yun na nawang makita natin sa ating pagkilos. No? Kasi kung minsan hindi natin namamalayan na kapag pinag-usapan ang pagliligtas ng Diyos ay parang ginagawang pananakot. Hindi rin po yun yung pamantayan ng ating pagkilos bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, nabahagi mo na rin sabi ko nga kahapon sa kapistahan ni San Simeon at ni San Judas na nais ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Kung maaari nga lahat. Kasi lahat naman ay nanggaling sa Diyos. Bahagi yun. Sabi nga natin, na wala lang gawa ng mali, gawa na kasalanan. Kaya bahaginan na kaparusahan gawa ng kasalanan. Kaya lang, nais ang Diyos natin na tayo ay maibalik sa orihinal na plano niya. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo. At muli, nais niya kung maaari, iligtas tayo lahat. Yun yung paanyaya. Kailangan, sabi nga, katulad ng ipinamanib sa Ebanghelyo, may parte na kinakailangan natin gampanan sa pagtutunan sa panawagan ng buong may kapal. Kaya, kung kakaunti ba o marami, sigurado gusto niya. Sana nga lahat. Pero kung marami ba o kakaunti, nasa bahagi na ng ating pagtukol. Hindi lang pagsampalataya. Sabi nga ulit ngayon, mayroon tayong gagawin. At isang maliwanag na ipinaman ito sa Ebanghelyo natin na gagawin natin ni alin. Huwag natin gagawin ni alin. Gumawa ng kasamaan. Huwag gumawa ng kasamaan. Kasi maliwanag ko na anong sabi niya rito? Tatangis kayo at mag-analig ang inyong ngipin. Lumayo kayo sa akin. Kayo lahat na nagsisigawa ng masama. So maliwanag ko yun na hindi mapapabilang yung mga gumagawa ng masama. Pero hindi yun nagtatapos doon. Kinakailangan pa rin natin gumawa tayo ng mabuti. Kinakailangan din tayong kumilos upang higit na maging kalugod sa harapan ng Panginoon. Ulitin ko,
iniligtas ng Diyos. No? So sana makita natin yung difference ng salitang yun. No? Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay iniligtas ng Diyos. Ibig sabihin, kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi yun ang aming pagkilos bilang mga iniligtas ng Diyos. Sabi nga natin, maging totoo tayo bilang mga iniligtas ng Diyos. So bakit ito napakahalaga yung kung tawagin natin ay differentiation? Kasi kapag sinabi natin na kaya tayo gumagawa ng mabuti, gawa ng para tayo maligtas, parang sinabi natin na yung paggawa natin ng mabuti ang nagligtas sa atin. No? Hindi. Ang nagligtas sa atin ay si Jesus. Yung paggawa natin ng mabuti ay patotoo na tayo ay mga iniligtas ng Diyos. No? Bahagi yun. No? Bahagi yun. Kasi kapag sinabi natin, kaya ka naligtas ay gumawa ka lang ng mabuti, pwedeng mawala ang Diyos. Gagawa ka lang ng mabuti. No? Hindi. No? Yung paggawa natin ng mabuti ay nakasalalay sa ating paniniwala sa Diyos. Hindi natin pwedeng pag-iwalayin yung paggawa natin ng mabuti sa ating pananalig, sa ating kinikilalang Diyos. Or else, ano mangyayari sa iyo? Yung paggawa ng mabuti, ginagawa yan ng mga anthropologists, yung mga nagkakawang-gawa ng mga social worker. Pero wala silang pananalig sa Diyos. Yung paggawa natin ng mabuti ay umuuga sa ating pananalig sa Diyos. Bagaman kung utusin, pwede natin sabihin na nagiging natural na sa atin. Pero kasi pag sinabi mo na kaya lang ako maligtas sa gawa ng paggawa ko ng mabuti, ay pwede na akong hindi magsimba pag-araw ng linggo. Pwede na ako hindi tumanggap ng mga sakramento. Pwede hindi na ako magdasal. Hindi. Yung paggawa natin ng mabuti ay pagpatuto ng pagliligtas ng Diyos. Yun yung tinatawag namin kabuuan ng ating pananalig. Kaya bahagi mo yun, anumang yung term na ginamit dito yan, yung nakapasok tayo sa tahanan ng Panginoon ni Kapag. Yun yung image na ibibigay ko sa atin sa Ebanghelyo. Kaya kung anong tawag natin sa ating Panginoon, tayo ay kabahagi na mistikong katawan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Una, natin din sa lahat, kaisa tayo ni Cristo. Pangalawa, yan ay hindi natin nakikita sa na pag-iwas natin ng magawa ng masama at paggawa ng mabuti. Hindi ko pwede sabihin natin na nananalig lang ko kay Kristo, pero hindi gumagawa ng mabuti. May ganun klase kaisipan din. Yun yung kaisipan ng mga Protestante. Bahagi yun na yung pagkaunawa, hindi
hindi mo kinakailangan na gumawa ng mabuti. Dahil compromise, hanapin ka lang kay Jesus. Sa atin hindi pwede. At ito yung pinaayaw ng Ebanghelyo. Hindi pwede mananalig ka kay Jesus pagkatapos gumagawa ka ng masama. Kaya yun ang maliwanag ang sinabi niya Jesus. Lumayo kayo sa akin. Kayo lahat ang gumagawa ng masama. Kaya pwede yung isilog natin sa harapan ng Panginoon Kapal. At pag-usapin kang dalawa ay magkaroon ng patuloy na kaganapan sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Nanawa ay tunay natin matutunan bilang mga tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo.